Okay, so hello. So today we will be discussing about section views and how are we going to draw sectional views. So ang kailangan dito is paganahin natin yung imagination natin kasi ang pagdodrawing ng sectional views will require us yung imagination natin kasi ang gagawin natin sa section views is titingnan natin yung naandoon sa loob ng drawing natin na for example, say example, we draw a three-dimensional object. Say example, may drawing tayo na tubo. Okay? Yan. Say example, ganyan. So, di ba may hidden lines dyan sa loob? Ganyan. Say example, ganyan. So, natutunan na natin paano natin i-drawing ito sa top view, 'di ba? Dito yung top view, tapos yung front view is yung dito mismo sa ibabaw, tapos yung side view is yung nandito sa gilid. So 'di ba? Pinag-usapan na natin 'yan noon. Now, pagdating sa sectional views, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng cutting plane. Say example, hahatiin natin siya sa gitna. Kaya hahatiin natin siya dito sa gitna. Kumbaga, pag tiningnan natin yan sa top view, yung dating bilog, di ba bilog yan, tapos may hole sa gitna. So, hahatiin natin siya, yung cutting plane natin, hahatiin natin dito. Okay, so hahatiin natin dyan, para tayong naghahati nito ng kawayan. Okay, so hahatiin natin sa gitna, ano ang itsura ng makikita natin? So, kung papansinin natin, ang makikita natin, para yung ganito na. So, di ba, nahati na yan, tapos makikita na natin yung nandun sa loob ng, say example, this pipe. Yan, makikita na natin yung naandito sa loob. So yan ang pag-uusapan natin sa sectional views or how are we going to draw section views. Okay? So paano ba natin to ginagawa? Listen muna natin. So natutunan tayo paano mag-drawing ng top view, front view, and side view. So yun ang mga gagamitin natin para makapag-drawing tayo ng sectional views. Kasi ang section nakadepende sa iba't ibang uri ng section. May iba-ibang uri tayo ng section views na tinatawag. So, i-define muna natin kung ano nga bang tinatawag natin na section view. So, a section view is a view used on a drawing to show an area. Okay, tandaan natin to. Show an area or hidden part of an object by cutting away or removing some of that object. So, di ba gaya nga na pinakita natin kanina, pinakita natin yung naandun sa loob nung drawing natin, paano kasi kinat natin or hinati natin yung drawing natin. So, hinati natin and inalis natin para makita natin yung naandoon sa loob. Now, anong importance nito? Importante to kasi when it comes to, say example, yung mga engines. Di ba ang engine, yung engine block natin, so may complicated yung naandun sa loob. So kung yung sa labas lang titingnan natin, hindi natin maintindihan kung ano yung itsura ng mga naandun sa loob. Kaya kailangan din natin ng sectional views. So we also need to create sectional views para maintindihan natin yung mga drawing. So the cut line is called a cutting plane. Okay, cutting plane pala ang tawag doon sa ginamit natin na pagkat kanina. It is called the cutting plane and can be done in several ways. So, pwedeng gawin yan, yung cutting plane in several ways. Can be done in several ways.
The following slides will help show the several methods or types of section views. So yun ang pag-aaralan natin ngayon. Yung different types of section views na kailangan natin matutunan. Okay. So visualizing the cutting plane. Ito na yung sinasabi ko kanina na kailangan is marunong tayo mag-visualize ng ginagawa natin ng cutting plane natin. Kasi, say example, we are required to draw the section or the section sa front view, sa front side. So, therefore, kailangan ma-visualize natin yung cutting plane and kung ano ba yung magiging itsura kapag in-slice natin yun doon sa loob. Okay? It is very important to visualize what the part will look like after it is cut open. Kung ano nga ba ang magiging itsura nung part pagka hinati na natin. Okay? So, yun ang importante dito. So, choosing the type of section and location of the cutting plane and making the cut and drawing the view in the proper location. So, ito yung mga importanteng kailangan nating tandaan. Choosing the type of section, location, and making the cut, tapos idodrawing na natin yung view. So, yan yung mga steps sa paggawa ng sectional views. Hahanapin muna natin kung anong uri ng section. For example, full section, half section, tapos kung saan yung location, sa top view ba siya, sa front view ba siya. Okay? Then, ikakat na natin siya and then saka na natin idodrawing yung sectional views. Ito na yung tinatawag natin na different types of sectional views. May tinatawag tayo na full section. Ito yung una. Now, in a full section, the cutting plane line passes fully through the part. Okay, so meaning buo. Nagpapas siya buo dun sa part. Say example, dun sa front view natin, gaya nung ginawa natin kanina, say example ganito. Okay, say example, hinati natin siya dito sa plane na to. Ayan, hinati natin siya. Ang makikita natin is nag-pass through siya doon sa buong drawing. Okay? So, pag nag-pass through doon sa buong drawing, tinatawag natin siya as our full section. So, ganito yung magiging itsura niyan pag bilog. So, dito natin siya hatiin. Okay? So, ganyan ang hati natin. So, ang kukunin natin na part is itong part na nandito sa baba. Okay? So, hatiin natin siya sa buong part ng drawing. Normally, a view is replaced with the full section view. The section lines areas are those portions that have been in actual contact with the cutting plane. So, kung ito yung cutting plane natin, makikita natin yung mismong area kung saan natin siya in-slice. Okay? So, ito yung example ng full section. So, say example, we have this image. So, di ba, naglagay tayo ng cutting plane. So, ito na yung cutting plane natin. Ito, yan o, yan. So, hinati natin siya dito sa part na to. Ayan o. Yan, hinati natin siya sa part na yan, yung image natin or yung drawing natin, hinati natin. So, since hinati natin, so, di ba meron ditong paganyan, itong bilog na yan, yan yung nandiyan sa loob. Ito, kasi yun. So, yan, hinati natin. Kaya kung titingnan natin, parang ganito yung magiging itsura sa loob. So, meron pala siyang parang tubo dito na nakaganyan. Yan, sa loob. May ganyan pala yan. So, ganyan tayo gumawa ng full section. Ganito ang tinatawag natin na full section. Kumbaga, buong part ang hahatiin natin. Wala tayong ititira kahit isang part. Now, replacing the view, nakat na natin siya, di ba? Nakapili na tayo ng kung anong uri ng section, which is full section. Nakat na rin natin
yung location, nandito yung location ng ikakat natin. And then we will now replace the view. Okay? Yung top view is ito, ise-section natin siya. So tatawagin na natin siya ngayon as section AA. So bakit section AA? Kasi mula siya, that is section from A hanggang A. Yan ang section AA natin. So kumbaga nahati na yan dito sa gitna. Nahati na dito sa gitna. Then, kung papansinin natin, itong nandito may butas yan. 'Di ba? May butas dito sa part na to. Ito yan, yung butas dito sa part na to. Yan yung parang hole dito. Then ito, sa loob pala, ito palang tubo na to, may ganito to sa loob. So may ganito pala yan sa loob. Nakaganyan pala yan. Yan. Tapos ito, medyo palaki pa yan konti dyan. Kung hindi natin to hatiin sa sectional views, ganyan pala itsura niyan sa loob. Kung hindi natin hahatiin sa sectional views, hindi natin makikita itong nandito sa loob. Okay? So, hindi natin to makikita itong nandito sa loob, kaya hinati natin siya sa sectional views. Para makita natin kung ano yung nandun sa loob. Which is may ganito nga siya. So, may ganito nga siya, parang may tubo siya na perpendicular tapos medyo papalaki dito sa part na to. And meron pa dito oh. Yan oh. Yan, meron pa dito sa part na to na parang tubo rin. Pababa. Diretso dun sa pinakababa. So mayroon pa palang butas yan dito eh. Pero hindi natin nakita. So may butas pa pala yan dito hanggang doon sa pinakababa. Kaso nasa loob yan. Nasa loob kaso kaya hindi natin nakita. So yan ang section views. Next is half section. Ano naman yon? Half section is used to the exterior and interior of the part in the same view. Exterior and interior. The same view. So ito yung mga kailangan nating tandaan. The cutting plane line cuts halfway through the part and removes 1/4 of the material. Removes 1/4 of the material, meaning 1/4 lang. Kumbaga, isang bilog, so 'di ba, yung full section ganyan. Okay, so 'di ba ganyan yung full section all throughout the part. Doon natin siya ikakat. Sa half section, hindi. So kung ito yung sa example drawing natin, i-cut lang natin is 1/4. Okay? So 1/4 lang, ito lang ang aalisin natin. Itong part na to, aalisin na natin to. Ang makikita na lang natin is nandito. Kumbaga, yung magiging itsura niyan, ay mali. Magiging na siyang ganito. Yan, makakat yung nandito. Ito na lang ang makikita natin. Ito yung section natin. Dito natin kukunin yung half section. So, yan ang tinatawag na half section. The line that separates the different types may be a center line or a visible line. Yan, ito yung half section natin. So, sa half section, ito lang inalis sa part na to. Yan. Yan lang yung inalis para yan lang yung makikita natin. Itong may part na to, yun yung nandito. Pag tiningnan natin sa different view. Section lining. So, ito yung mga common na materials. So, kung papansinin nyo kasi, di ba may mga slanted line tayo dyan. Meaning yan, yan yung mga slanted line na yan, ang meaning yan, yan yung mga hidden. Yan yung mga hidden or yung in-slice natin dun sa plane. Yan yung natin. Buo dapat yan, kaso nung in-slice natin, ganyan na siya. Nakatago yan. May mga ganyan. So, depende sa material, kung cast iron, ganito, kung steel, may dalawang magkakatabi tapos nagkahiwalayan. Kung bronze or brass, ang material ganito, solid line, dash line, alternating. Tapos kung aluminum, ganito, may mga cross siya. Kung aluminum yung material na ginamit doon sa
dun sa drawing natin. So 45-degree angles should be used. Yan. Ito, yung mga angle lines dito, dapat 45 degree yan. So dapat 45 degrees ang pakakagawa natin ito nung section linings din. Now, dapat ang section lining na yan, thin sections may be blackened in completely. Pwede nyong itiman yun. For example, manipis na yung section. Example, may section pa tayo dito na sobrang nipis. Yan, may isang part pa dyan. O, pwede nyo na yan na itiman lalo. Kung masyado nang manipis. Pwedeng maitim na lang yon. I-blackened na siya. So, spacing lines by eye increases speed. Yan, ito yung section lining natin. Sa example ito, o di ba may manipis dito na part? O, yung manipis dyan na part is initim na siya. So, tingnan lang natin na kapag sa section lining natin, kailangan hindi siya parallel doon sa mismong line natin, doon sa mismong construction line. Kailangan naka 45 degrees siya doon. So, may mga tamang orientation naman yan and line placement. So, line should never be parallel or perpendicular. So, tandaan yan. Should never be parallel or perpendicular to the object lines. If the outline of the object has a 45-degree line, okay? So, gaya nito, kung for example, 45 degree yan, itong outline na to. So, dapat yung mga section lines nyo, gawin yung 30 or 60 degrees para hindi siya mag-parallel. Assemblies with several parts should be lined with varying angle section. Gaya nito. Sa example, ganito. So, kailangan, ito yung tama. Ito yung tama kasi naka 45 degree siya. Bawal to kasi yung titingnan nyo, pangit tingnan kasi naka-parallel siya doon sa mga doon sa lines natin. Ayan o. Diba? Ito yung object lines natin eh. Itong maitim. Itong dark na yan yung object lines. And kung papansinin nyo, perpendicular. Perpendicular to. So, di yan pwede. Dapat naka 45 degrees siya. Para makita natin may difference yung dalawang lines natin. Another one is ito. O, diba? Naka 45 naman to. O, yan. Naka 45 to. O, kung ipo 45 din natin, magpa-parallel siya dyan. Okay? So, magpa-parallel siya dito. Kung papatayuin naman natin, parallel naman dito. O kung pahiga naman, parallel naman dito. So, ang ginawa is ginawang 60 degree. So, ginawang 60 degree para walang magpa-parallel dun sa mga object lines. Kasi yung object lines natin is ito. Okay, so next. How about this one? So, kung ang gagawin natin is dire-diretso lang yan, kung titingnan nyo, di ba, kung dire-diretso yan, parang iisang part lang yan. So, parang iisang part lang. Walang difference dun sa mga object lines. So, dapat, kung ito is, papunta dito yung slant, yung nandun sa loob, para may show natin na merong different part dyan, so kailangan opposite naman yung pakakagawa natin. Okay? So, basta wag parallel or perpendicular sa object lines natin. Now, offset section. Another type na to ng section. So, it is used to show parts and features that do not line up with each other. So, yung kanina, yung full section, diba ganyan yung full section? Yung half section, ito lang. Now, sa offset section, for example, ino-offset natin. Yan. Kumbaga, maglalagay tayo ng iba-ibang planes. May plane dito, may plane dito, may plane dyan, dito meron, tapos dito meron ding plane. So, iba-iba yung offset section natin. So, cutting plane does not travel in a straight line. O, pansinin nyo,
'Di ba? Dito yung plane, tapos biglang naging ganito yung plane, ganito naman yung plane, patayo yung plane, tapos gano'n naman yung plane. Does not travel in a straight line. The offsets or bends in the cutting plane line do not show in the section. The versatility of the section makes it very useful. So, super useful ng offset sections kasi kahit saan natin siya pwede gamitin. Okay, ito yung offset section natin. So, example ito. So, meron tayong mga tatlong butas dyan. Isa, dalawa, tatlo. Para mapakita natin siya sa isahan na section, yung sectional drawing natin, hinati-hati siya. Meron dito, tapos meron dito. Kumbaga, kung i-isometric natin yan, pa ganyan yan. Yan, nandito yung kabila, isang kabila, meron dyan, tapos meron din dito. Parang ganyan. Nandito yung isang cutting plane, dito yung isang cutting plane, tapos another cutting plane dito. Okay? So, yan ang tinatawag natin na offset sections. Line sections, usually used on symmetrical circular parts. Okay? Sa mga pabilog to ginagamit. Symmetrical, circular, mga bilog. Place the cutting plane line to show the most detail. All parts and details are rotated in the section view. So ribs and spokes can be left unlined for better clarity in the section view. Anong meaning niyan? Example ito. 'Di ba yung rib natin, so example ito yung rib. Ito yung rib and titingnan natin itong rib na 'to. So pag sinection natin 'yan dito sa part na 'to, ayan. Ito yung rib B, ito. Dito naman 'yon. Yan. Pwede magkaiba yung sectional views natin dito. O kung pag hinati natin, ito, ito yung align section natin. Okay. So, nasaan yung align section? Yung align section natin is mula dito, tapos pinabilog dito. Yan, pinabilog dyan. Tapos hinati sa rib A hanggang dito. Okay. So, galing dito yung cutting plane. Tapos may cutting plane din ulit dito. Dito na yan, sa part na to. Tapos, hinati ulit dun sa gitna. So, para makuha natin yung nandun sa rib B. So, ganyan ang aligned section. Next, we have revolve section. From the word itself, revolve, used to show a small portion of a drawing. So, it is turned 90 degrees or perpendicular to the object. Inikot yung section by 90 degrees. Para sa mga small portion to, sa mga maliliit na part ng drawing. Okay, example, ganito. Okay. Okay, so ganito, parang itong rim, 'di ba? Kung may max tayo, kung papansinin natin, pa-cross 'yun, 'di ba? Pa-cross. Nung sinection 'yun, dito, inikot siya, inikot yung sectional view nito. Kaya revolve yung section dito. So gaya rin nito, gaya nito, pwede nating ikutin. So 'di ba? Ano meaning nun nung pwedeng ikutin? So sa example, meron tayong tubo. Ayan. Kung hatiin natin yung cutting plane dito, so 'di ba parang ganyan 'yan. Pero sa revolve section, ire-revolve natin 'to, iikot natin 'to pa ganyan. So ikutin natin ito para maging bilog na siya totally. Magiging bilog na siya totally, indicating na revolve yung section natin. Okay? So yan ang sa revolve section. Inikot.
yung sa sectional views natin. And broken out section, removes a small amount of material to show the interior details. Binobroken lang natin, kumukuha lang tayo ng maliit na amount. Always used in orthographic view. Tandaan natin yan sa mga orthographic view to ginagawa. Sa example ito, okay? So yung sa top, may binag-broken out lang na kaunti. May inalis lang na kaunti dito. Yan, para makita natin itong section lang na ito. So hindi na siya totally pinag-full section dito. Okay? Hindi na full section, dito na lang, broken out lang. Ayan, dyan lang sa taas. Okay? Kasi ito lang naman ang kailangan eh. Ito lang naman ang kailangan na nasa taas, kaya hindi na binuo na inalis doon sa section. So yan ang broken out section. Para mas makita natin yung details doon sa loob. Okay, itong sectioning shop, parang tubo lang yan, tas pinutol. Assembly sections. Shows how parts fit together. Paano sila nagkakasya? How they will join together. Better clarity with a complicated assembly of parts. Show how parts not only fit together but allows for a visual view para kahit tingnan lang natin, makikita natin sila paano nagpa-function. Okay, ganyan ito, assemblies. So, these are assembly section, di ba? May gear tayo dyan. Ayan, nandyan sa loob. May nut dito sa part na to. Ayan, nakikita natin yung mga nandun sa loob. So, based from dito, makikita natin na pag itong gear na to, umikot, madadala to. Tapos, posibleng may mga ibang parts pa dyan na madadala. So, those are assembly sections. So, kaya importante ang sectioning kasi pagdating sa makina, yung mga nandun sa loob, kailangan is ma-visualize natin siya sa sectioning. Through sectioning. Okay? Okay, so yan yung discussion natin about sectioning. Now for our plate, may ibibigay ako sa inyong plate. Okay, so ito. So gagawin niya is mag-drawing kayo ng full section nito. Kukunin niyo yung full section ng drawing na to. So gagawin ko to ng full image tapos magdo-drawing kayo ng full section and half section, dalawa. Bibigay ko kung alin yung part na gagawa nyo ng full section, tapos kung alin yung part na gagawa nyo ng half section. So, gagawan ko muna to ng 3D image, tapos idodrawing nyo na lang siya. Okay? So, thank you and have a good day. Sisend ko na lang sa GC ang full details ng last plate natin. So, last plate na natin siya bago tayo mag-final exam. Okay? So, thank you and good day.